Ayun, magandang hapon, umaga, gabi, anong oras man po kayo nanonood ngayon, saan man po kayong sulok ng mundo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, especially dyan sa Estados Unidos, Europa, ayan. Magandang ano po, araw po sa inyong lahat, no? At nagbabalik po muli ang inyong lingkod, ang isa sa mga reactor ng Team Daddy Frankie na walang iba kundi si, ayan po, no, Pikwa Official po. No? Kaya maraming salamat po at inyong nasubaybayan ang mga reaction natin dito sa ating munting channel. At salamat din po sa ating mga bagong followers and subscribers, no, mga kababayan. At eto nga po, no, mainit na pinag-uusapan ngayon, no? At syempre, tayo naman lagi naman tayong patas magbigay ng reaksyon, 'di ba? Minsan naiinis tayo, minsan natutuwa tayo, 'di ba, sa mga nangyayari. Pero this time, mga kababayan, dahil nga nakikita na natin, tila ba parang unti-unti na nagbabago yung behavior, no, ni Ate Ansing. Talaga namang ako mismo personally, mga kababayan, no, mga Team Daddy Frankie, natutuwa po ako. Oo, natutuwa ako kasi 'di ba? Kung ganyan ang ipapakita ni Ate Ansing, mas maraming matutuwa sa kanya na mga gustong tumulong sa kanya upang baguhin ang kanyang buhay. Pero aside from that, mga kababayan, marami rin naman mangilan-ngilan na disagree sa ginagawang pagtulong ng mga sponsor kay Ansing, 'di ba? Dahil daw di umano, yun sa kanila, para sa kanila, para raw nai-spoiled. Dapat daw itinutulong nung mga sponsor sa kay Oliver na lang daw. Actually po ganito po yan, no, mga kababayan. According to Daddy Frankie, meron din naman talaga na nagbibigay, no, ng tulong regularly kay kay Kuya Oliver. Iba pa yung binibigay ni Daddy Frankie, no, na mga pangangailangan ni Kuya Oliver, especially yung bahay, di ba? So dito, mga kababayan, etong mga actually ito nakukuha ni Ansing, ito ay guidance lang ito para maisaayos din yung kanyang 'di ba, pamumuhay, 'di ba? Do you agree? I'm sure a lot of you didn't agree. Kasi no, naintindihan ko naman yung sentimiento ng mga commentator sa ating sa ating comment section na hindi naman kailangan talaga. Sa tingin ko naman, hindi naman kailangan talagang i-spoil at hindi naman ini-spoil talaga. 'Di ba? Hindi naman talaga siguro ini-spoiled. Pakiramdam nyo lang siguro ini-spoiled. Kasi kung spoiled yan, no, mga kababayan, mga ka-Team Daddy Frankie, kung spoiled yan si Ansing sa mga sponsor, sigurado yan, weekly yan, meron yan. Baka daily basis meron yan. May nagpapadala dyan, di ba? Baka may sumasagot ng mga pagkain dyan, Pero hindi po once in a while lang naman pag may gusto magbigay kay Ate Ansing, 'di ba? Ng konting pang-grocery, ganyan, 'di ba? Pang tulad niyan, no, balita natin nabenta na nga, no? Nabenta na nga itong isang baboy at pinaano na, no? Pinakilo-kilo na. Nako, ano bang magiging reaction nyo rito, mga Team Daddy Frankie? Anong may reaction nyo? Sa tingin nyo, tama ba na binenta agad? Pinakatay agad? Pero I think siguro malaki na rin yun. Ilang months na rin no? Pwede na rin talaga. Buti hindi niya binenta ng malaki yan. Yung isang buo. Kasi alam ko iba presyo pag buo di ba? Parang mas mura kaya kung ipapakilo-kilo mo, 'di ba? Parang mas maganda ata kilo-kilo. So well, anyway, no, mga ka-Team Daddy Frankie. Napasugod nga.
Oo, itong si Ballpoint Man. Dito sa sa bahay na ginagawa ni tawag dito na tapos na pala. Sa bahay ni Kuya Oliver na tapos na. 'Di ba? Napasugod sila Maring Jelay, si Paring BPM. Oh. So hindi po nakakalama kumpare at kumare ko 'yan. Oo, no? At para na ring magkumpare kami ni tawag dito, ni Daddy Frankie. Oo. Ayan, kumpare natin 'yan, mga 'yan. Oo. So, eto na nga mga kababayan, pakinggan po natin itong itong video na kung saan yung in-upload ni Daddy Frankie dito po sa YouTube channel niya. Pakinggan po natin to, ha. Yan. Okay naman. Kailangan ko kasing kailangan kong ipa-blessing to. Kaya ito lang muna yung nabili namin. Pero sunod na yung kama, salaset. Ganda ng bahay ni Kuya Oliver. Ha? Hindi mo pa kaya. Kaya? Okay lang. Dahan-dahan lang. Naks. Concern si Nakita mo na baboy mo? Pinatay namin na kahapon, pinautang ko. Concern si Ha? Sa mga bahay-bahay. Kailan singil? 2 weeks lang. 2 weeks. Malaki kita. Mayroon din. Wow. Binenta Ilang na kilo? yung baboy. Mas malaking kita kaysa yung buong ibebenta. Oo. Mas malaki ang kita pag binita mo per kilo. Kaya mahal lang kilo ng baboy ngayon. Tsaka hindi magbabayad lahat yun. Meron naman. Mamaya magalit. Oo, hindi magbabayad yung mga yon. Talaga kahapon, nagsayang ako ng malaking kaldero. Oo. Uy, baka pumunta sila Daddy Frank. Sayang nga nagkasakit ako eh. Tagay wala akong ng tinuguan, sigang, tapos yung ulo. Oh. Ng asawa. Wala na natira yung taba-taba. Taba-taba. Wala na. Okay lang. Alam mo naman si Kuya Oliver, matakaw din. Oo, inubos si Kuya Oliver. Balita ko pati si Kuya JJ daw umutang. Pati si Kuya JJ may utang din? Sana all nagpapautang na, no? Dapat binigay mo na 1 kilo sa kanya. Papautang na si Ansing, Oo, Big time na. Utang din pala yon. Hindi. Pag nagpakatay siya, kuha din ako. Oo Pag nagpakatay siya, kuha din ikaw. Buti malinis na itong paikot ng bahay. Blooming na blooming si Ansing, no? Mga kababayan. Ito, patayin nyo na to. Oo, Daddy Kasi Frank. tutukod. Iba talaga nagagawa ng no? Pero ito, tanggalin na to. Magko-comment na naman dyan. Iba talaga nagagawa ng pera kay Ansing. Ang ganda ng pagkakagawa. Maganda. Nagustuhan nyo ba? Salamat Ang sa... gwapo ng bahay, pati yung nagpagawa, gwapo. Ay, salamat sa Panginoon. Bumobola si Kailan natin Ansing. ipapabless to? Ikaw, Daddy Frank. Bumobola, tumitirada si Ansing, Gwapo daw si Daddy Frankie. Diba? Nakakatuwa naman at cool na cool si Ansing, bago natin pagpatuloy. Magbigay muna tayo ng reaction doon sa sinasabi niyang tawag doon dito sa pagpapautang. Di ba? Ibang klase na si Ansing ngayon. Business minded na, mga kababayan. Di ba? Sino ba mag-aakala na ang isang Ansing na dati, di ba? Parang lagi mainit ang ulo, di ba? Sablay-sablay ang ginagawa sa buhay. Ngayon parang nagkakaroon na ng direksyon dahil diyan sa inalagaan niyang baboy, di ba? Well, in fairness naman kay Ansing, nakikita naman natin siya ng sipag at tiyaga, di ba? Parang worth it din naman na tulungan siya. Kayo, tingin nyo, comment down below, worth it nga ba yung pagtulong or pagbili sa kanya ng baboy? Sa tingin nyo lang, comment down below. Kaso nga lang, masaklap nun, hindi agad bumalik yung puhunan niya. Nasa labas yung mga puhunan niya, 'di ba? Paano ulit siya dapat 'yan na ang ginagawa kasi ng iba diyan, ibebenta ng agad pagkatay tapos bibili na ng bago, 'di ba? Na mga biik
tuloy natin. No? Hmm. Lagyan nyo muna ng ano, yung kuryente. Extension. Pupunta saan? Uy, iniilawan namin to. Inaano pa namin. Oh. Hmm. Paggabi, dito. At saka nilagyan ko na ito para dito na magtambay si Kuya Oliver. Na? Pumunta sana akong bayan kanina. Naparami ako na, di ako makaalis-alis kasi yung mga anak ko naman. Hmm. Ay, nandyan si Ballpoint Man. O, ayan na. Sir, Oh. halika sir. Salamat, napasyal ka. Sumugod na si Ballpoint Man, ha. Parang kinakabahan si Ansing, ha. Ngayon ka lang ba nakapasyal dito? Ngayon pala. Parang kinakabahan si Ansing bigla na Halika rito. yung ngiti niya parang Tago ka na naman, may susunod tayo putla. dito. Pati ka nagsay. Sa nagsapatos. sermon na natanod to ni parang Ballpoint Man. Yung ano. Okay lang. Ayan mga kababayan, nandito si Ballpoint Man. Si malapit lang yung bahay niya dito, tsaka si Maring Jelay. Mars, dito nga. Salamat, nandito kayo. Inimbitahan ko rin sila mga kababayan na pumusyal dito. At masaya ako na ibalita, ipakita sa kanila itong itsura ng bahay. Siyempre, bago tayo magpa-blessing, ay formality na ibinalita ko sa kanila at ipapakita ko sa kanila. Itutur ni Nanay Ansing sila. Nanay Ansing, itur mo naman si Hmm. Ballpoint Man. Ang dumi ng paa ko eh. Ha? Okay lang yan. Baba. Kaldero. Pasok ka, pasok. Ang dumi ng paa ko eh. Dito ka kasi sabi ni Ballpoint Man, sabi ko kasi kay Ballpoint Man, pasyal ka kasi tapos na yung bahay ni Kuya Oliver. Ganyan lang. Tapos bahala ka na kasi ikaw naman ang rason kung bakit nakilala ko si Kuya Oliver at saka si Nanay Ansing. Medyo sumusuko na rin ako minsan kay Nanay Ansing. Kaya gusto ko nang nakaya ipuro na, kay Ballpoint Man yung pangangalaga kay Nanay Ansing. Ballpoint Man, anong masasabi mo? Paano mo ba? Kasi alam ko magaling kang magpayo. Magaling kang magpayo, bumanat. Pwede bang... Ba't tawa ka ng tawa dyan, Mars? Pwede bang... Natatawa si Marin Jelay. Oo. Ito kasi si Purating kita. ito kasi si Ansing, Oh. yan, nagulat ako kung kinuha kasi yung simento. Oh. Hindi, natukso lang naman ako. Oo. Dinagdagan ko lang naman yung kanto doon. Halimdak ko. Oo. Oh. Baka kasi ang iniisip din namin, baka mamaya, banda ng bahay, baka mamaya ang kininito. Hindi naman. Hindi naman. Hindi wala sa isip ko. Ang gusto ko lang, iniisip ko lang, mapuputi yung kapatid ko. Yun lang talaga ang pang. Bahala ka dyan. Ayan sa tingin nyo mga kababayan, kasi marami pong nagsasabi na baka ang kinin lang ni Ansing, yung bahay na yan, baka in the end of the day, kay Ansing lang din mapunta yan or pag-awayan nila ni Kuya JJ, di ba? Well, sa part na yan, mga kababayan, I think, kung di ba, kung nabubuhay pa naman darating lang naman yung punto na yung pagka, di ba, nawala na yung may-ari mismo ng bahay. Di ba? Or baka yung mga pamangkin, di ba? Yun na lang yung mga mag-agawan dyan in the end of the day. Pero kasi, mga kababayan, no, ang importante rito, ang bottom line dito is merong bahay na si Kuya Oliver na maayos. Diba? Mas gusto natin yung kay Kuya Oliver na meron siyang maayos na hindi na i-provide or na ibigay ng kanyang tunay na pamilya. Diba? Kaya palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Diba? Na mga yung mga dyan, mga viewers, diba? Kung hindi dahil sa inyo, diba? Hindi magba-viral ito si Kuya Oliver, diba? Syempre, diba? Credits din kay Ballpoint Man at may deserve din naman niya na magsalita regarding dito kay Kuya Oliver dahil nga siya yung naging tulay upang makilala ni Daddy Frankie si Kuya Oliver, diba? At mahalin ng sambayan ng Pilipino, diba? Ito, pakinggan pa natin, ha. Ballpoint Man, Sa akin naman banatan mo. Sa akin naman kasi, Banatan. Oo. Sobrang busy ko, ang dami kong ginagawa eh. Inaasikaso ko yung mga anak ko. Ko yung Oliver. Pero kung ikukumpara ka sa bato, alin yung mas makapal? Bato o ikaw? Totoo. Yung bato. Kasi hindi, tagain mo man, hindi yung mabibiyak. Hindi kasi yung usapan nyo noon, parang binabago-bago mo ba?
Ang usapan. Yung halimbawa, itatapat dun sa kawayan yung yung bahay, tapos binago mo. Hindi kasi sabi ni Kuya Oo. JJ, pag napagpan ito, paano pag yung nakati-hati, edi wala na siyang space. Hmm. Oh, di ba Siya yun? yung may sabi. Oo. Narinig ko na sinabi niya. Oh. Ngayon, naisip ko, syempre, niintindi ko rin siya. Halimbawa nga naman, magpatayo yung anak niya, o kaya yung apo niya. Kaya, gitna na lang. Di ba, gitna naman? Kung titingnan natin, mukhang patas naman. Oo. Mukhang patas Saka naman. wala, hindi ko man iniisip na angkinin o kaya itusog dito. Di ba, gitna Pero naman? sinukat na namin to. Lamang ng 3 meters. Ito ka, Kuya JJ. Lamang ng 3 meters, ang layo, malayo. Malapit itong bahay ni Kuya Oliver ng 3 meters kay Kuya, ay sa bahay ni Nanay Ansing. Malayo ng 3 meters sa bahay ni Kuya JJ. O di may space pa siya. Oo. Kung gusto niyang magpatayo pa doon, Daddy Frankie. Pero okay na yun, napag-usapan na yun. Ano na lang, ballpoint man, yun lang. Kasi minsan pumasakit. First time ko rin dito makita to ngayon eh. Oh, Ngayon anong ka masasabi mo? Sige. Ayan. Nasermonan ka tuloy, Ansing. Nasermonan ka tuloy ni Ballpoint Man. Pero maayos naman yung pagtatanong ni Ballpoint Man sa kanya. At pag yung pagsasabi kay Ansing, di ba? At sa tingin ko naman na okay naman na si Kuya JJ at itong si Ate Ansing regarding dyan sa pagpwesto or pagposisyon ng bahay. Kasi yun ang kailangan, hindi na pag-awayan pa eh. Ang importante talaga dyan, kailangan may bahay. Kaso nga, ang sigaw ng mga ibang fans, diba? Especially kayo ng mga nanonood, dapat wag itabi kay Ansing. Kasi nga dahil bullshit nga kayo kay Ansing, di ba? Nakikita nyo na pabago-bago nga. Kahit nga si Ballpoint Man, di ba? Sinabi pabago-bago eh. Minsan okay, minsan hindi. Kaya tanungin nyo rin si Ansing kung may something, di ba? Ansing, may something ka ba, Ate Ansing? Tinatanong ng mga supporter, pabago-bago ka daw. Well, eto tuloy natin. Ano talaga, maganda. Oo. At, ano to? Oo, talagang Sino ba nilinis talaga ko yung titira paligid. dito? Si Si Oliver. siya lang? Oo, hindi. Sabi ko sa mga anak ko, sama-samahan natin. Sabi ko, inaano ko yung mga anak ko, paramdam natin na may kapamilya siya. Wag natin hayang mag-isa siya. Para hindi niya maramdaman na mag-isa siya. Yun naman pala eh. Di ba? Wala naman Tama, akong tama. kwento. Pero si Oliver ba, baka mamaya, pinapasigarilyo niya. Ay, matigas nga ang ulo. Minsan nagbabahay-bahay. Tapos Yun lang. pag may pagkakataon, kumukuha ng sigarilyo. Diyan nga sumasakit yung ulo ko. Dapat ka, wag nang bigyan. Lang ng sigarilyo kay Kuya Oliver si Bayaw. Ayun yung, Nagalitan ko nga rin. yun yung ano asawa kasi, niya. Kasi nagre-recover pa yun eh. Tama. Kahit anong hiling ng sigarilyo niya, dapat talagang pagbawalan. Kasi doon kina Daddy Frankie, bawal ka lang Kaya nga, dyan din sumasakit yung ulo ko eh. Matigas din kasi ang ulo ko. Pag may pagkakataon na makakuha ng sigarilyo, talagang sisingit ng kumuha. Pero nagtataka ako nung time na yun, na nakikita ko yung vlog ni Daddy Frankie dito eh. Ba't parang sumisilip-silip ang ganyan? Ano bang meron doon? Hindi kasi nagalit si Daddy Oo. kaya hindi ako lumalapit. Kasi galit siya nun sa akin. Parang nag-ano siya sa akin. Buti nga ngayon, nakakalapit na ako sa akin. Oo, wag kasing magpasaway kasi bukod sa nagpapasaway ka, yung mga viewers, ano yan eh. Tama. Sensitibo yan, magagalit. Diba? So kung ano-ano yung masasabi sa'yo. Sa bagay, hindi ka natatablan yan. Nandiyan na tayo, diba? Pero ano namang mensahe mo sa mga yung mga naiinis sa'yo? Hindi man totally galit siguro, pero yung inis na inis sa'yo. Ay, yung mga nainis sa akin, inaanok ba sila? Ano? Bakit naagrabyado ko ba sila? Nasasaktan sila? Nasasagi ko ba sila? Di ba hindi naman? O ngayon, siyempre nakalapit na ako kay Daddy Frankie. Di inano ko na yung pagkakataon na humiling sa kanya. Kasi kung sila yung pagkakataon na makalapit. Practical lang. Wait lang, bago kayo mainis kay Ansing. Or bago ko na naman kayo high blood din sa sasabihin ni Ansing dito.
Siguro, eto mga kababayan, siguro practical lang talaga si Ansing. Ano, nagiging practical lang siya sa usaping ito, nagiging practical lang siya sa mga bagay-bagay na pangangailangan niya, 'di ba? Sa bahay, sa pangkabuhayan, sa pang-araw-araw, 'di ba? At sa mga anak niya, 'di ba? So nagiging siguro kaya sinasabi ng mga iba na masyadong demanding pag nandyan si Daddy Frankie. Yun talaga siguro yung personality niya at yun yung nasa utak. At kagaya nga ng sinabi niya, 'di ba? Oh, na bakit ako ba't sila naiinis sa akin? O ba't daw kayo naiinis sa kanya, no? Wala, hindi naman daw kayo inagrabyado. Well, Ansing, ito lang din masasabi ko sa'yo. Actually, natural yan, basic yan, na may maiinis sa ugali mo. Sabi nga kasi sa kasabihan, hindi mo ma-please lahat ng ibang tao. Diba, mga kababayan? So, natural yan na may maiinis sa ugali mo. Kahit kami nila ballpoint man, minsan naiinis kami sa'yo eh. Diba? Kasi nga pabago-bago ka ng pag-iisip, ng ugali, ng mood. Diba? Hindi namin alam kung may sometimes ka. Diba? Hindi natin alam kung meron din sometimes to me. Iniisip ko na nga lang mga kababayan, meron dalaw si Ansing pag minsan mainit ang ulo, 'di ba? Minsan pati si Daddy Frankie inaaway na, 'di ba? Tuloy natin. Nakaraan lang naman. Oh. Siyempre, nagkataon na nakalala ko si Daddy Frankie. O di, yun na. Hindi ka naman nagsilos dun Lalayo ako baka hihiling pa eh. sidecar ni Hindi ako kung sa kapatid ko, hindi ako magselos. nagsisielos ka daw. Ay, di. Masaya ako para sa kanya. Maganda kasi yung sidecar niya eh. Hmm? Oh, paano isasakay si doon si Oliver. Oh. Kung para sa kanya, para sa kanya. Oh. Yun lang naman. So walang selos yun. Wala. Ayun, Kaya maganda. lang, pare, ballpoint man, yung nakaraan kasi na binigay kong baboy kay Kuya JJ, Oh. una galing kay Japina. Dalawa kaming bumili ni Japina. Tapos yung pangalawa, galing kay Malo de los Santos ulit. Unang-unang bigay kasi na dalawa sa kanya, galing kay Malo de los Santos. Oh. Pangalawang padala ulit ni Ma'am Malo de los Santos kay JJ na. Actually, kay Kuya Oliver daw yon. Pero sabi ni Ma'am Malo, ibigay kay JJ. Nung natatnan kami niyan bigla, gusto niyang kunin. Sabi ko, wag, maghintay ka. Hindi, wag na. Hindi ko na kukunin. Kasi magastos din yung baboy Daddy Frankie. Sa kanya na lang. Sa kanya na lang. Oh. Yung baboy mo, nasaan na yun? Dalawa? Hindi, yung una, pinalagwit namin. Tapos yung isa, pinakatay namin kahapon, yung perfect. Nawala. Napindot. Oh. Okay. Pero yung isa, nandyan pa, yung babae. Pinaano na nga namin kahapon. Yung nakaraan Akala ko yung ba isa, papanakin mo yun? hindi. Mahirap din palang mag-tuck yung yung Nako. paanahin. Babantay mo oras-oras pag nanganak. Mahirap talaga yan kasi kailangan alaga ka talaga dyan. So ngayon, sinong ikukulong doon? Wala na. Wala na. Sayang naman yung bakante doon. Mayang mo na. Baka gamitin ng isang kapatid ko. So yun, pwede So wala nang baboy pala si Ansing. Ituro mo si- Kayo lang naman, First time namin dito eh. Kayo lang naman ang inintay namin. Ako nga nabukas pa akong mga kaldero yung pinaggamitan namin kahapon. Patingin ng pani, Nanay Ansing. Saan ka galing? Sa bukid, dati nagbukas pa akong kaldero. Itaas mo nga ganyan. Uling-uling. Madumi. Itaas mo lang ganyan. Sige, ituro mo na si ballpoint man. Sige. Ayan So, nako, yun naman pala mga kababayan. Bali, wala na palang si Ansing, mga kababayan. Wala na palang hanap buhay after nito, di ba? Kayo sa tingin nyo, ano bang magandang hanap buhay?
parang ano lang parang tinabla lang niya, no? 'Di ba? Gumastos siya sa mga pagkain. Hindi naman niya ni round 'di ba? Ni roll pa. O ayun. Wala na yun. Wala na yung baboy diyan. O, hindi man lang niya pinaanak, O, kung kayo, mga kababayan, papanak nyo, kung ako yan, di ba, papanakan ko na lang. O, ang sarap-sarap magbabuyan di ba? O, yun nga lang, yun time and efforts talaga. Wala namang negosyo na nakatunganga ka lang bigla na lang lalago. Kailangan trabahuin mo para lumago, di ba? Kaso si Nanansing, wala na, give up na. Okay, kung gusto nyo pong mapanood yung video na yon, okay, naka-upload pa rin po. Available pa rin po dyan sa channel ni Daddy Frankie, mga kababayan. No? Or ni Paring Frankie. Ayan. No? Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat po. At syempre salamat din sa pagbisita ni nila Maring Jelay at Paring Ballpoint Man sa bahay ni Kuya Oliver, no? Sana tayo makapunta rin one of these days. Ang alam ko kasi this coming July 17 ng if I'm not mistaken, no? Pero hindi pa tayo na-announce. But ang unang nasabi sa akin last time pa yun pero hindi ko alam kung binago. Okay, basta this coming July na lang abangan natin, no? Kung kailan this coming July. So baka hindi ako makapunta, mga kababayan, just mga Team Daddy Frankie kasi masyadong malayo. At ako'y nakamotor lang At ang layo ng south to north. Nasa southbound lane ako, mga biruin mo, biyahe ko hanggang norte, ang layo, no? Saka tawag dito, marami tayong trabahong ginagawa. Bukod na sa sa pagre-react, nasa politics din po tayo. Ayan, sa mga gusto ng politics, ayan paki-subscribe po ako. Ayan po yung aking munting channel, Birador Pikwa po, no? Ayan, Facebook at YouTube, okay? Sa Facebook po, dalawa po yan, Birador Pikwa page at Birador Pikwa lang, okay? So maraming salamat po Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Estados Unidos at Europa, saan man kayong sulok ng mundo naroon. Mag-ingat po kayong palagi at maraming salamat at salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Oliver sa mga natin, no? Mga kaibigan natin diyan, no? Especially sa mga tumutulong, sa mga sponsors, no? Maliit man o malaki. Maraming salamat po sa inyo. At doon po sa mga nagko-comment, okay, ng tawag dito, na magre-regalo sa atin. Ayan, nandiyan po sa ilalagay ko po diyan sa section, comment section, okay? Kung saan po kayo makakapag-send ng mga natutuwa dyan. Sa mga natutuwa daw, salamat po sa mga natutuwa. Mabuhay po kayo, mga kababayan, at thank you in advance po, mga ka-Team Daddy Frankie, no? Maraming salamat po sa mga magpapalipad dyan. Thank you, and God bless.